At mga sa pagkatotoo, words the most ultimate part of our service po, ang pinakamalagang bagay po. Kaya sa pagkakatong to, sa gabing ito, ay akin na pong inanihan. Kindly po, ang bawat sa po ay tumayo na po tayo mga minamahal. At upang tayo po makapagbigay galang po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, sa salita ng Diyos na dahil po sa sandaling ito, my pleasure and honor to introduce and to present to you, beloved Minister Wilde James Almeida Jr. for the delivery of the message. Magpasalamat pong muli ang bawat sa mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. We give God all the highest praise, glory, honor, majesty, belong to the King of Kings, the Prince of Peace, the one true God, the everlasting Father, our dearest Jesus. Everybody say amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, we come to the throne of grace. Hallelujah. We pray, O God. Hallelujah. As we have heard our beloved parents in you, please hear our prayers. We ask you, O God, forgive our sins, our shortcomings as we listen to your holy word. Make us understand your word. Help me bring forth your message with your love and power, O God. Remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. And everybody say amen. You may be seated. Hallelujah. Sumigaw muna tayo ng praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sarap magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ating isintabi muna ang lahat ng ating mga ginagawa at ating pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. 1 Thessalonians 5:12 and 13 says, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, who are over you in the Lord. Hallelujah. And admonish you and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves." Ang sabi ng Hebrews 13:7, "Remember them, alalahanin, which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation." Alalahanin ninyo na nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Amen. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. Kaya daw po pala inaalala natin, that's in the past. Past tense na ito, mga minamahal. Mga nakaraang ginawa ng lingkod ng Diyos. Yan ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya biblical lahat ng ating ginagawa, ating alalahanin upang hindi tayo maligaw ng landas, mga minamahal. Kaya tayo ay nagbibigay galang. Ang sabi ng Biblia, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine." 1 Timothy 5:17. Kaya tayo nagbibigay galang, ating inaalala ang lahat ng mga aral, turo, ang ginawang pangangalaga sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, our beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, our beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada, and our beloved Assistant Pastor Eunice Almeida. Hallelujah. And we greet everyone here in Marikina, lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat, lahat ng ating mga webcast viewers, ang mga sumasabay ngayon sa ating banal na gawain sa Canada, sa Australia, mga minamahal sa gitnang silangan sa Europa. Hallelujah. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon, maging sa North America, dyan sa dako ng San Francisco. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. God bless you all so much po to my sweetheart, Christine. Hallelujah. Our dearest children in America and here in the Philippines, our grandchildren, my sisters and brothers-in-law. Kasama po natin ngayon, beloved Ate Peach. Hallelujah. We're so blessed. Hallelujah. Sa patuloy na kalakasan, kalusugan na binibigay sa aming mga minamahal na mga kapatid. Beloved Ate P, Minister
Sister June, hallelujah, Ate Ted, Bishop Luke, and Ate Like Rick, hallelujah, sa lahat ng ating mga younger siblings and brothers-in-law, all our nephews and nieces, beloved ordained preachers, workers, choir members, musicians, all our beloved brethren, hallelujah, volunteers, security group, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatid na kasama natin nagtayo ng mga kagamitan na ito upang ating maisagawa ang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sa pagunita ng kaarawan ng tao ng Diyos, ng lingkod ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. We greet you all in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And Jeremiah 3:15 says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Hallelujah. Sa lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, alam natin na bago tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, wala tayong kinabukasan, walang pag-asa sa kinabukasan. Hallelujah. Naliligaw ng landas, mga minamahal. Wala tayong ehemplo bilang sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, magulo ang buhay, wasak ang tahanan, mga minamahal. Pero na tayo nakasumpong sa ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa pangangaral ng lingkod ng Diyos, sa mga minamahal, nariyan, naging huwaran natin ang ating mahal na pastor, ang ating beloved assistant pastor. Hindi tayo tatagal ng 50 taon, 51 taon na ito, mga minamahal, na nasa kasaganahan, amen. Mula sa lusak ng kasalanan, iniligtas tayo ng mahal na Panginoon. Papunta tayo sa kapahamakan, mga minamahal. Katunayan ng mga patutuan na ating narinig nung sila'y naligtas, mga minamahal, nasa mga bisyo, puno ng bisyo. Pero nung sila iniligtas na mahal na Panginoon sa pangangaral ng lingkod ng Diyos, lahat ay naging pawang bago, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon ng pag-asa. Nakita natin, itinuro sa atin natin mga magulang sa mahal na Panginoon, paano maglingkod sa Diyos. Paano umibig sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya naman, tayo'y nagtatamasa. 3 John 2, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth." Threefold blessing. Sa pisikal, sa pangangatawan, lahat ng mga dating walang pag-asa, walang kagalingan, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung tayo napabilang sa Jesus Miracle Crusade. Salat dati sa buhay, nakita namin yan, mga minamahal, mga bata pa kami, mga dumadalo sa gawain na mga kapatiran, namamasahe, walang mga sariling sasakyan. Nung tayo nagsisimula sa gawain, 1975. Pero ngayon, mga minamahal, hindi na nahirapan ng ating security group kung saan nilalagay mga sasakyan. Lahat tayo nagpapatunay, nagpapatotoo nito, mga minamahal. Tunay ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Nung nagsimula ang banal na gawain ng sabi ng mahal na pastor, nung sila'y nasa kahirapan pa, nasa pagsubok pa, mga minamahal, balang araw, ang miyembro yata nasa 50, 60 pa lang that time, mga minamahal, sa Urduha Village. Andyan pa si beloved brother Intoy Sinto, sinasabi niya, pag nag-uusap kami, ang sabi ng mahal na pastor noon, darating ang araw, mapupunta tayo sa telebisyon. Naglalaro daw sa isipan niya. Niwala nga tayong sariling sasakyan that time, mga minamahal. Pero ang pangaral ng mahal na pastor, magbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Pinaniwalaan ng mahal na pastor ang salita ng Diyos. Nangyari, unti-unti, mga minamahal. 1980s, nagkrusada sa Araneta Coliseum. Imagine that. Hallelujah, hallelujah. Tunay na lahat ng ipinangaral ng mahal na pastor, kahit nasa kahirapan, ang sabi ng mahal na pastor, ang mga preachers, ang mga workers,
ang mga blessing nyo magiging dolyar. Magkukrusada tayo sa iba't ibang bansa. Yung mga detractors, hindi naubos yan. Mula noon, nagtatawanan sila. Wala kang makain eh. Pupunta sa ibang bansa, wala nga pamasahe, papuntang mag-aeroplano, papuntang Mindanao. May pahirapan pa, barko pa ang ginagamit, mga minamahal. Pero ngayon, unti-unting nagaganap ang lahat ng sinabi ng lingkod ng Diyos sapagkat siya'y propeta ng Diyos. Hallelujah! Na unang nagkrusada, mga minamahal, sa ibayong dagat, sa Amerika pa mismo, mga minamahal, 1989, sa San Jose, California. Kasama ng aming mga beloved three Almeida sisters, beloved Ate Peach, Ate Tet, Ate Lai. Nandun sa Amerika, nagsama pa ng mga manggagawa, nasa 10 at ang mga manggagawa yung sinama, mga minamahal. Hallelujah! Yun ang katunayan ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos, ito'y naganap, mga minamahal, sa buhay ng ating mahal na pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ngayon sa dako ng California, hindi makapaniwala yung mga dating ginamit doon ng mahal na Panginoon na nagbigay ng mga unang sasakyan. Talaga lumago ng Jesus Miracle Crusade dito sa Amerika? Grabe, mga minamahal. Unti-unti tayo nagbubukas ng mga Bible studies. Sa Bay Area pa lang, mga minamahal, nasa 5 Bible studies in a week ang isinasagawa ng ating manalagawain. Mga CEO ng mga malalaking kumpanya nababautismuhan sa pangalan ni Jesus. Mga lawyers nababautismuhan sa dako ng Estados Unidos, mga minamahal. Kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya naman tayo nagpapatuloy, maging sa South America, sa Australia, New Zealand, nandyan nagbukas sa mga banal na gawain, mga minamahal. Sa Japan, sa buong Asia, sa Cambodia, mga minamahal. Nariyan ang gawain ng mahal na Panginoon sa Singapore, sa Hong Kong, sa gitnang silangan, sa Europa, at sa South America at maging sa Africa. Itong taon na ito, nagbukas tayo ng banal na gawain. Mga preachers, bishops, nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus under the banner of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya tayo nagpapatuloy. Kung ang mahal na pastor hindi natakot sa mga iilan na mga detractors, kasama talaga yan, mga minamahal. Ni sa langit, wala pa tayo, wala pang daigdig. Nagkaroon na ng rebellion, mga minamahal. Si Lucifer na ginawa ng Diyos, pinakamagandang anghel sa langit, nagrebelde, gusto pang agawan ng trono ang mahal na Panginoon. Imagine, nasa langit na sila, kaya hindi nakakapagtaka kung may Judas. Sapagkat 2,000 years ago, nung ang Diyos na manlilikha bumaba sa lupa, nagkatawang tao, kasama rin si Judas doon, mga minamahal. Sa 12 may isang Judas. Hallelujah. Kaya hindi tayo magtataka. We must focus. Ang focus natin, sabi, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Ang tangan-tangan natin, ang kapangyarihan ng Diyos, ang mga himalang nangyari sa ating buhay, yan ay ating patutuo na hindi kayang agawin ng kaaway ng Diyos. Hindi kayang bulagin ng Diyos ang ating mga mata sa mga himalang ating nakita, ating naranasan mismo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nakita natin ang prueba at ebidensya sa pangangaral, sa panguna ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Nandyan sa kanilang pangangaral, linakipan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. 1 Corinthians 2:4 and 5. For my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So our beloved parents who led a life dedicated to the service
of our Lord, leading millions of believers to Christ through fervent preaching, prayer, and miraculous works. His commitment of fasting 40 days for numerous occasions showcases a dedication to seeking God's presence and power. Hallelujah. This is what the world needs right now, mga minamahal. Kung nandyan ang mahal na Panginoon, kung pinakikinggan lang ng ating mga politicians ang salita ng mahal na Panginoon, di sana may kapayapaan sa bansang ito, mga minamahal. Kaliwat kanan ng kaguluhan ng patayan, maging mga bata wala nang takot. Mga godless, wala nang godly fear, mga minamahal. Yan ang nakikita sa mga telebisyon, wala nang moralidad. Ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Nakatakda sa taong kamatayan, mga minamahal, paulit-ulit nating isinisiksik sa ating isipan, sa ating puso, mga bagay na ito. Sapagkat minsan, 3 times a week akong dadalo. Bakit? Totoong Biblia. Totoong salita ng Diyos. Totoong may langit, totoong may impyerno. Kung gusto mo ng langit, dadalo ka talaga ng 3 times a week. Sapagkat naghihintay na lang daw tayo ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Yung mga nagsasawa sa paglilingkod sa Diyos, sa mahabang pagpupuri, sa mahabang pagsamba, ang kanilang pananampalataya ay para sa lupa lamang. Tayo na nagsusumikap, ang gusto natin, lahat ng dumadalo ng 3 times a week, nagsusumikap na maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating inihintay ang pagbabalik ng mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat ang mundong ito ay pasama ng pasama. For more than 20 years, 30 years, 40, 50 years na, ipinangaral na ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade. Ito lagi ang sinasabi. Pasama ng pasama ang kalagayan daigdig. At totoo naman, pasama talaga ng pasama. Pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen, mga minamahal. Mga walang takot sa Diyos. Ang kailang patutunguhan ay kapahamakan sa impyerno. Hallelujah. Praise the Lord. Matthew 17:14 up to 21. Ang ating title, mga minamahal, Honoring our Spiritual Legacy and God's Everlasting Grace. Praise the Lord. Gospel, Matthew chapter 17 from verse 14. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire, and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, Oh, faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him. The child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Ito po sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 17, 14 hanggang 21. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang siyang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubang naghihirap sapagkat madalas na siya'y nagsusubag sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga lagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang bata ay gumaling mula ng oras ding yaon na magkagayoy nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi,
bakit baga hindi namin napalabas yun? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. At ang sabi sa 21, datapwat ang ganito hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Our beloved pastor's preaching and life embodies this principle, demonstrating a tireless pursuit of God that influences others. Mula noon, mga minamahal, itinuro sa mga manggagawa, sa mga mangangaral, nung kami lumalaki sa pastoral house sa Novaliches, mga minamahal. Laging sa meeting, nandun kami mga anak, nasa likuran, mga minamahal, mga workers, kausap, ang mga preachers. Minsan nagsiselos na kami dahil lagi silang kausap ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Pero laging ibinibilin, lalo pag aalis, pupunta ng mga probinsya sa mga krusada, beloved workers, beloved preachers, anong gagawin ninyo kapag hindi kami nakabalik sa pastoral house? Kapag may nangyari sa amin, pag kinuha kami ng mahal na Panginoon, pag nauna kami at tawagin ng mahal na Panginoon, ano ang gagawin nyo sa gawain ng Diyos? Ang sagot ng mga manggagawa, kung ano po yung natutunan namin sa inyo, mahal na pastor. Beloved assistant pastor, ipagpapatuloy namin ito. Ipapangaral namin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Araw-araw kami magpupuri sa Diyos. Kami mag-aayuno. Sapagkat dyan kami binago ng Diyos. Dyan namin nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Gumaling ang aming karamdaman. Hallelujah. Kumilos ang Diyos sa aming buhay. Binago ang aming buhay. Tinugon ang aming mga panalangin. Niligtas kami sa tiyak na kapahamakan. Kaya kami magpapatuloy, mahal na pastor. Noon pa man, that was 30, 40 years ago. Imagine that. Noon pa man inihanda na ang mga manggagawa, ang mga mangangaral, kaming lahat, na ngayon na nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Kaya naman, ang mga himala, nagpapatuloy din, mga minamahal. Ang mga may karamdaman ng mga ketungin na pinagaling nung unang panahon hanggang ngayon, pinapagaling pa rin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Kagaya ng mga Israelita nung sila'y tumuwid sa mapulang dagat, hinati ang dagat upang sila'y makatawid. Nakita ng mga kalaban ng Israel kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Kasama nila, mga minamahal. Nahintatakutan sila. Sila'y nakatawid, nakaligtas, at ang mga Ehipsyo na umahabol sa kanila, mga sundalo, sila'y tinabunan ng tubig, sila'y nangamatay lahat. Kaparusahan ng Diyos. Pero sa kabilang dako, nung sila'y nakatawid na, may mga Amalekites na humahabol sa kanila, mga minamahal, na pumapatay na mga mahihina. Ang sabi ng ating beloved assistant pastor, we are the modern Israelites. Yung mga mahihinang pananampalataya, mga mahihina physically, inaatake ng kaaway. Mga Amalekites. Grabing galit ng Diyos sa mga Amalekites, sapagkat alam ng mga Amalekites na kasama ng Israelita ang mahal na Panginoon. Diyos ang kasama nila. And yet, they despise Israelites. They even killed them, robbed them. Kaya nagalit ang Diyos. Siya'y nagpadala ng mga sundalo upang patayin ang mga Amalekites. Kaya wag nating subukan ang mahal na Panginoon. Ang sabi na banal na kasulatan, if God before us, who can be against us? Wala tayong katatakutan, mga minamahal. Ipinakita na sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon paano maglingkod sa Diyos. Pinuntahan yung mga mamumugot ng tao. Ipinakita sa atin
na kapag nandyan ka sa totoong pananampalataya, totoong paglilingkod sa Diyos, totoong may pag-ibig sa mahal na Panginoon, walang sino man na makakagapi sa iyo. Hallelujah. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng Biblia, Psalms 104:4-5, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. And His truth endureth to all generations. Sabihin ng iba, wala na mahal na pastor, tapos na ang Jesus Miracle Crusade. Sino nagsabi? Yung demonyo? Ang sabi dito, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Praise the Lord. Kindly po sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 100, versikulo 4-5. Magsipaso kayo sa kanyang pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Hallelujah. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Yes. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Praise the Lord. God bless you. The legacy of faith of our beloved parents in the Lord echo the goodness and mercy of God, reminding us to be grateful. Tayo maging mapasalamatin sa Diyos sa katotohanan for the truth carried forth through generations. Tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat may nagpapatuloy. Amen. May iniwan ng mga lingkod ng mahal na Panginoon upang ipagpatuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, because of that, tayo'y nagpapatunay, may mga tangan-tangan na patotoo na tunay ang ebanghelyo na ating narinig mula sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Just a few weeks ago, first week of June, after our 24th church anniversary in San Francisco, my daughter-in-law, CJ, was pregnant. She was 8 months pregnant, mga minamahal, nung siya lumipad galing ng Texas papunta sa San Francisco. Siguro dahil sa stress, dahil sa pagod, nagkaroon siya ng medical emergency. Siya'y biglang sumakit yung tiyan, mga minamahal, at dinala siya sa paanakan sa San Francisco General Hospital. At that was Monday, mga minamahal. Ang due date pa niya, mga minamahal, July, second week ng July pa yata, if I'm not mistaken. So, June 8, nagkaroon po siya ng biglang sumakit ang kanyang tiyan at siya'y tumuloy sa hospital na yan, mga minamahal. Ang alam ng mga doktor, head down na yung bata, ready na para manganak. Pagkatapos nung siya'y manganganak na, mga minamahal, ipinanganak yung bata, yung puwita nang lumabas. Nataranta yung mga doktor, yung mga nurses. Anong gagawin nila? Pero nandyan ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa muling pagkakataon, nariyan na naman pinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Sa aming buhay. 8 months pinanganak si baby Athena. Hallelujah. Monday, natural birth, mga minamahal. Bihirang-bihira daw ang nabubuhay ng ipinapanganak ng 8 months sapagkat 9 months ang full term ng isang bata. Kailangan 9 months ipanganak. Monday siya nanganak, pagdating ng Wednesday siya'y lumabas, pinalabas na ng ospital. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Walang tubong pinasok sa bata. Nagtaka sila dahil nakalatch na si baby Athena, mga minamahal. Grabe ang mahal na Panginoon, so amazing. We serve an amazing God. A powerful God, a loving God,
A miraculous God. Hallelujah, hallelujah. Grabing pagpapala ng Diyos. Imagine that. Ako lumaki sa banal na iglesia. I'm always amazed pag nakakapakinig ako ng mga himala, mga minamahal. Hindi natin mapalakpakan nating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin natin nating mahal na Panginoon. Sa kanyang kadakilan, sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah! Na nagpapatuloy through all generations. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, graming pasasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo'y patuloy na magpasalamat sa Diyos sa mga himalang ating nakikita na